Na ito ay dito na magaganap ang ika-21 first birthday ni Idsel at saka ika-17th birthday ni Izel. February 9, 2025. Dahil isang buwan na lang naman sila at magkasunod yung mga araw ng birthday nila. So, isinabay na lang namin yung mga okasyon. 1 week bago ang celebration ay bumili na kami dyan ng baboy at ang pera na ginamit namin ay galing pa pala ng Negros. Sa panganay naming kapatid, bininta nila doon yung baboy na binigay nila para sa akin at para kay Idsel kasi daw baka magkasakit at mamatay kasi matanda na. At pagkatapos nilang mabenta doon ay pinadala dito sa Gimaras yung pera. Pero hindi ko kinuha yung pera na para sa akin kasi sabi ko dyan na lang, dagdagan na lang natin para ibili ulit ng baboy para sa okasyon. So ito na at nabili na namin ulit yung baboy na para sa okasyon at dahil kulang yung pambili, dinagdagan ko na lang. Pero kami din naman ang nagtulong-tulungan para mabili yun. Si Idsel, si Papa Edgar, si Mama at saka ako. So pinagtulong-tulungan lang talaga namin. Pagkasunod ng araw, pumunta na naman ulit kami sa lungsod or sa banwa namin para bumili ng kakailanganin. Si Mama at saka yung Papa Edgar namin, yung kasama ko dyan. Pumunta muna kami ng grocery store para bumili ng mga seasonings at kung ano-ano pa na kakailanganin namin sa pagluto. Abay, napakahaba ng listahan ko ng mga bilihin namin. Madalas kasi ako makalimot kaya nilista ko na lang talaga sa papel para hindi ko makalimutan. At ayan, nagtulong-tulungan na kami dyan para ilagay sa pushcart yung mga bibilhin namin. Abay, syempre, tayo pa rin yung magbabayad. So, nasa 2 pushcart nga pala yung babayaran natin. Actually, meron namang pera si na Mama kaya nga lang, sabi ko ako na lang muna. Sasabihin ko na lang sa inyo kung wala na akong pambayad. Pagkatapos namin doon sa grocery store, ay pumunta na naman kami sa palengke or sa mga bilihan ng mga gulay para bumili ng mga seasonings at kung ano-ano pa. Basta kakailanganin namin sa pagluto. At pagkatapos ay umuwi na kami. Kagaya nung nasa ibang mga videos ko na hindi talaga makapasok yung tricycle papunta sa amin. Kasi may mga part talaga na mataas at hindi na kaya akyatin ng mga tricycle. Kung motorcycle ay pwede pa pero hanggang sa baba lang talaga kasi mahirap at mataas yung daan paakyat sa aming bahay. Ang ginawa na lang, kinarga sa motor yung iba at yung iba naman ay pasan-pasan lang namin paakyat sa bundok. At buti na lang sinundo kami ng asawa ng ate ko at dinala yung dala ni Mama at saka nung pinsan ko. O di nakahinga na rin kami ni Mama sa pasan-pasan namin na mabigat. Malapit na nga pala kami sa bahay at sa harap ng bahay namin ay meron nang nakalagay na tulda kasi doon ilalagay ang decoration at doon din magaganap ang aming simpleng venue para sa aming okasyon. So syempre pagka uwi ng bahay ay chinek kung nabili ba lahat ng kakailanganin namin at buti naman ay nabili namin lahat. Umorder nga pala ako dyan sa Shopee ng paper plate at saka nung sidlanan ng pagkain na isi-serve. Bumili na nga rin pala ako dyan ng pangregalo ko sa dalawa kong kapatid, si Izel at saka si Idsel. Pati na rin si Mama ay meron ding regalo sa kanila. Oo. Lagana, no? Dito nung lagana, man. Wow! Thank you sa regalo nyo. At ayan, pagkatanggap nila ng mga regalo namin para sa kanila ay kagad naman nilang binuksan. At ang niregalo ko nga pala dyan kay Izel ay yung Crocs. Tapos kay Idsel naman ay yung t-shirt na sky blue. At ang iniregalo nga pala ni Mama kay Idsel ay yung sombrero na blue at saka yung pantalon. Tuwang-tuwa naman silang dalawa dahil meron na daw silang maisusuot sa kanilang okasyon. Nung gabi na ay naready ko na yung ibang pang-design ko lalo na yung lights kasi mag-brown out daw sa umaga. Hapon pa naman yung okasyon pero kailangan ko talaga ayusin ng mas maaga pa para kahit paano ay ready na yung lahat. Nailagay ko na nga pala yung ilaw at ayan, ang ganda. Pero yung ibang pang design ay bukas na lang ng umaga. Kung kinamagahan na ay nakalimutan ko talaga mag-video habang naglalagay ng ibang pang design. So yan na yung kinalabasan niya. Simple lang talaga, wag na natin masyadong bunggahan. Ang importante, meron lang tayong pang decoration. Sa gilid banda ay meron nga pala akong dinagdag dyan na balloon. So yan na yung final look ng ating decoration. Simple lang. Ayan, simple lang din yung ngiti ng pamangkin ko. Ang baboy nga pala naming binili ay pinaletsyon namin tapos bumili lang kami dyan ng kilo-kilo na karne para sa lulutuin namin na menu. Pagkatapos makatay ang baboy ay naletsyon naman kaagad at pinuntahan ko dito sa likuran banda kasi dito niletsyon ng baboy. Shoutout nga pala kay Nunoy Raymond Baldomero. Salamat talaga sa pag-volunteer para maletsyon yung baboy. Ilang oras ang nakalipas ay ito na yung kinalabasan ng baboy. Ayan, napaka-crispy at pulang-pula na talaga siya. Grabe, habang nakatingin ako dyan sa lechon, sarap talaga kurutin ang balat niya ng matikman. Pero hindi pa pwede syempre. So ayan, pumunta na naman ulit ako sa kabilang likuran ng bahay namin at ang dami pala nila dito. Mga pamilya ko po yan lahat. Akala ko kung ano yung tinitingnan nila, nanonood lang pala sila ng video sa cellphone.
At dito naman sa kabila banday, dito pala nila niluto yung ibang mga menu like mga KBL, tapos inihaw na hito at saka KBL again. Malapit na nga pala matapos ang pagluluto at nakaready na rin yung ibang mga pagkain at hindi naman ganun kadami yung niluto namin. Sakto lang talaga. Alas 3 na nga pala ng hapon at mayroon na tayong mga bisita pero 4 PM pa naman mag-start yung program. Very short program lang naman mula sa pagwe-welcome sa mga bisita, pagpanalangin, pagbibigay mensahe para sa mga birthday celebrant at meron na rin tayong 21 shot, 21 blue flowers, tapos ayun, kainan na. Ganun lang kasimple. So ako nga pala dyan ang parang nagiging host. Diyos ko po, hindi po ako sanay sa public speaking pero no choice ako kasi ayaw din ni ate. Kaya ako na lang, sa social media lang talaga ako sanay magsalita pero in public, nahihiya talaga ako. So sinimulan ko na nga pala yung pag-welcome sa mga bisita at si Lester nga pala dyan yung tinawag ko for opening prayer kasi sanay siya sa mga ganun. Pagkatapos ng prayer, pinagbigyan ng time na makapagbigay mensahe ang mga celebrant, lalo na yung debutant. Anyway, wala naman siyang ibang nasabi, kundi ay maraming salamat lang daw sa lahat ng pumunta sa okasyon nila. Pagkatapos ay nagbigay lang kami dyan ng short message para sa kanila. Ang unang nagbigay ay yung Papa Edgar namin, tapos si Mama at yung Kuya Arnel namin at Ate Arlen, then ako. Hindi ko na lang ipaparinig sa inyo kung ano yung mga mensahe namin para sa kanila. Mostly lang naman ay puro pagpapayo para sa ikakabuti nila. Pagkatapos ay nag-proceed na ako dyan sa 21 shots para sa debutant. Ang 21 shots ay ito na talaga ang nakasanayan ng mga Filipino sa tuwing merong magdidibo. Lalo na sa ika-21 first birthday ng mga lalaki. Parang ano siya, parang tradisyon, basta ganun. So ayun, tinawag ko na nga pala isa-isa dyan yung mga nabilong sa 21 shots. Mga pinsan at saka tiyuhin lang naman namin lahat yan. At ayan na, and 3, 2, 1, cheers to 21 years old to Edsel. By the way, first time nga pala namin maranasan na may paganito-ganito pa sa aming pamilya. Nagpa-birthday lang kami pero walang 21 shots or ano man dyan. Pagkatapos ng 21 shots ay sinunod ko naman yung 21 flowers with special dance. O diba, kung sa babae merong 18 roses, sa lalaki naman ay meron din. Ang pinagkaiba lang ay blue flowers yung ginamit namin para maiba din. Ang iba nga pala na nagbigay ng flowers with special dance kay Edsel ay yung mga tiyahin namin, mga kapatid kong babae. Syempre, nandyan na rin si mama at saka ibang mga family namin and friends. Pagkatapos ng 21 flowers with special dance ay nag-proceed na kami dyan sa pagkain. Of course, nag-pray muna kami at ang tinawag ko nga pala dyan ay si Lenny Ganancia. Isa nga pala siyang pastora sa Livingstone Church sa Dasal, Cebu, Gimaras. Pagkatapos ng very short program namin at eto na, kainan na. Shoutout nga pala kay Brad Ivan sa naghiwa-hiwa ng lechon. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo, lalo na sa pagluto ng ibang mga menu. At sa mga taong tumulong rin sa pagluto, maraming salamat po talaga sa tulong nyo. So, dito na nagtatapos ang ating celebrations. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pagsusuporta at sa panunood ng aming mga videos. Pakipollow at share naman po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.